Hello mga kumarites, ayan, kumusta naman kayo? Ngayon sinipag na naman akong mag-edit. O diba, nakabalik na't lahat ng Nueva Ecija itong kapatid ko galing bakasyon. Nandito pa rin tayo sa vlog na to. Ito nga ay nung padalawang araw pa lang niya dito sa Pilipinas. Bala kasi ng kapatid ko mga kumarites na bumili ng washing machine at saka sofa. Sabi ko sa kanya dito sa tapat ng Shell, meron nga palang bagong bukas. Syempre mga kumarites, alam niya na kapag bagong bukas, malamang may mga discount yan. Dito nga pala kami nagpunta sa Mega Saver katapat ng Shell dito sa May San Roque. Pagka nga naawas ako galing panggabi, lagi ko nga ito nakikita at ginagawa pa lang nung mga panahong yon. At nung natapos na nga yung renovation nito, mga appliances pala yung mga tinda dito sa loob. Kaya mga kumarites, kung naghahanap din kayo ng mga gamit, dito kayo pumunta. Bali mga kumarites, ito kasing kapatid ko, nung umulis siya, bumili nga pala siya ng TV. At ang ginawa niya nga dun sa TV niya ay ginawa nga pala niyang hulugan. 2 years to pay nga yun at sakto-sakto naman sa pag-uwi niya, matatapos na yung kanyang TV. Dito nga pala sa taas mga kumarites, na andito nga pala yung mga washing machine. Kasi nung umalis siya, nung bakasyon niya, sabi niya, pagbalik na lang daw siya bibili ng washing machine. Syempre, sabi ko sa kanya, automatic na yung bilhin niya. Dito nga ay napakadaming ang appliances mga kumarites. Kita nyo naman, dito rin nga ay napakadaming iba't ibang brand ng washing machine. Lalo na dun sa mga automatic washing. Syempre, dun tayo sa mas affordable at kaya ng budget. Kaya syempre, sabi ko sa kanya, gayahin na lang niya yung akin. Meron kasi dito na maliit lang yung kilogram pero ang mahal naman. At syempre, depende rin naman yun sa tatak. Kaya sabi ko sa kanya, mag-Fuji Denso na lang din siya kasi affordable na 7.5 kilogram pa. Yung iba naman dito 7.5 kilogram pero ang mahal naman ng price. At ito naman Fuji Denso na tatak subok ko na rin naman lalo na dun sa microwave ko na gamit dati. Nako, kung sa tibay lang din naman sumasabay din naman talaga sa may mga tatak. Ang sabi nga namin ni B, wala naman siyang lalabhan na malalaki kagaya ng mga blanket. Kaya okay na tong 7.5 kilo. Ang kailangan mo lang talaga sa matic na washing lalo na kapag ka malaki yung bibilhin mo yung mga blanket. Pero dahil nga nasa Pilipinas tayo at sobrang init, hindi na natin kailangan ng makakapal na kumot. Ito namang isa tiningnan niya, ito nga medyo malaki kumpara doon nga sa Fuji Denso. Sabi ko nga sa kanya, kapag bibili siya ng malaki, tansyahin din niya yung paglalagyan niya. Kasi doon sa CR niya, meron na talagang nakafix na lagayan ng washing machine. Baka pag malaki yung binili niya, hindi magkasya. Kaya sabi ko sa kanya, mag Fuji Denso na lang siya. O diba, dahil sinabi ko na ito na lang, dinabudol, ito na lang talaga yung kinuha niya. Para parehas kami, same. Sabi nga niya, tamang-tama daw kasi Japan. Kita nyo ba yung nakalagay sa unahan? Meron siyang bundok at saka sakura. Mount Fuji nga pala yun, kaya pala tinawag na Fuji Denso. O diba, ang galing mag-isip. Kaya ayun, sure na talaga na yun ang kukunin niya. Kung tatanungin nyo nga kung magkano ang presyo, 12,100 nga pala ang kuha niya. At pagkatapos, dito naman kami nagpunta sa mga sofa. Ang kagandahan nga din dito, marami na nga din gamit sa bahay. At saktong-sakto din talaga, nabibili talaga siya ng sofa. Dahil yun nga palang mga kumarites na nabili niya sofa dati, pansamantala lang naman. Ang sabi nga niya, pagbalik niya ulit ng Japan, mag-iipon talaga siya para makabili ng mga gamit na gusto niya. At ayan, sabi nga namin, mas maganda nga ito at malaki. Bagay na bagay nga pala sa kanyang sala. Kasi kung mapapansin niyo mga kumarites, yung sala niya is malawak talaga. Pero meron pa nga siyang balak doon dahil lalagyan niya yun ng division. Pero sa ngayon nga, hindi pa niya magagawa yun kasi marami pa siyang aasikasuhin. Inuuna niya lang itong mga kailangan talaga sa bahay. Kaya kung mapapansin niyo, ang dami niyang in-unbox na parcel kasi ayun ay mga gamit niya sa bahay kagaya ng mga nilalagay sa CR. Kaya 'di ba mga kumarites, bihira kayo sa lalaki na makakakita na ang gamit sa bahay ang priority. Gusto niya yung mga gamit din niya sa bahay ay aesthetic din. Pero yung ibang mga lalaki, syempre ang inuuna, sabong, alak, sugal, bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit. Bali tinatawanan nga namin ni Busy Dawin dyan kasi sabi namin, komportable naman siyang matutulog sa labas. Mukha ngang mawiwili at makamabinyagan na rin talaga yung kanyang sofa. Maganda rin nga kasi dun sa nabili niyang sofa is Uratex na din yung foam niya. Bali dito naman sa baba mga kumartes na andito yung mga ref at saka yung mga TV. Tapos kung naghahanap din kayo ng aircon, meron nga din dito. At ang kagandahan mga kumartes dito, meron nga din silang home credit. At nung okay na nga at na-settle na nga lahat, ayan, i-deliver na nga pala yun kinabukasan. Hindi na kasi yun madi-deliver ngayon kasi hapon na to mga kumartes, alas 4 na to ng hapon. At pagkatapos nga namin pumunta doon, umuwi na rin naman kami. O diba, kayo na talaga. Walang maiinggit for today's video. Nakakatuwa dahil natagpuan nila ang isa't isa kasi perfect match talaga sila. Na kung ikukumpara mo sila sa past relationship nila talagang ibang-iba. Si B kasi mga kumarte, siya yung taong maraming gustong ma-achieve sa buhay. Marami siyang pangarap at marami siyang goal na gusto niyang matupad, lalo na sa mga anak niya. Ito yung taong nakikita kong hindi kahihilahin pababa, yung maalwan sa buhay kasama. Yung totoong tao na kung ano talaga siya ipapakita niya sa'yo. Yung tipong hindi ka maiilang kapag kakasama siya. Dahil bago pa nga siya makasama ni Dawin, kami yung unang nakasama niya. Kita niyo naman kung gaano kalapat na si B sa amin. Sa pamilyang to. Pagkadating nga nila, sabi nga ni Mama kay B, hilutin daw si Kuya kasi si B mga kumarites, maalam siya maghilo. Dahil nag-aral din
din siya kung paano yung sa mga spa. Kaso mga kumartes, hindi niya pinasok yung trabaho na yun. Kahit maalam siya kasi nga mga kumartes, pagka ikaw ay naghilot, bawal ka magbasa ng kamay. Kaya ayun, pasma talaga yung aabutin mo. Si kuya mga kumartes, ilang araw na yung masama ang lasa. May mga tapal pa nga na salonpas yung likod niya. Kasi yung ubo nila maganit na hindi nila mailabas. Kaya ayun, nagpahilot siya kay B. Tapos mga kumartes, ito nga pala yung gagawin ni Dawen doon sa kanyang sala. Dahil yung likod daw nito ay gagawin nilang kainan, kaya dapat may division siya dito sa gitna. Kasi itong sala niya is malawak talaga. Nakakailang din naman talaga kasi na pagpasok mo pa lang kainan agad yung bubungad sa'yo. Pero ayun nga kapag wala na siyang ginagawa sa kanya gagawin. Tapos may in-order nga pala siya nito sa Orange app. Ito nga pala yung pangtanggal ng whiteheads. Natutuwa nga pala siya dyan kasi may camera. Kita mo sa cellphone kung paano natatanggal yung mga whiteheads. At hindi pa nga nakontento, tinodo na nga niya para madala talaga yung mga whiteheads niya. Pero in fairness naman talaga dito mga kumarites na nabili niya nakakatanggal talaga ng whiteheads. Parang pigsa na pinipisa kasi naglalabasan lahat kadiri. At ayan, kita nyo naman pinapakita pa nga kay B kung paano. Kung makikita nyo talaga dun sa camera nakakadiri talaga. Ayan, tinan nyo naman si B, kadiri daw. Pagkatapos mga kumartes, nung kinabukasan ng gabi, kakaawas ko lang nga pala nito mga kumartes. Dumiretso agad ako dito sa kanila. Inusisa ko nga pala kung na-deliver na yung kanyang sopa at kanyang washing. O diba, nabinyagan na nga agad In fairness naman at maganda naman talaga dito sa kanyang sala itong napili nilang sofa. Natutuwa naman kami mga kumartes kasi yung mga pinaghirapan niya sa Japan nakikita na niya. Mga kumartes, kami yung kapatid na hindi inggitero at inggitera. Masaya kami kung ano yung mga na-achieve ng aming mga kapatid. Hindi kami yung tipo ng kapatid na porket nasa abroad sila hingi dito, hingi doon. Sa amin kasi kapag ka sinabing utang, utang. Kapag ka bigay, bigay. Hindi porket kapatid ka kapag ka sinabing utang hindi nababayadan. One time nga sabi ko nga sa kanya bakit hindi siya nagagala sa Japan. Sabi niya sa akin gagala ako doon di hindi ako nakaipon. Kaya mga kumartes hindi mo nakitang gumala yan pwera na lang kung boss nila yung manlilibre. Kapag ka rest day niyan sa Japan ayun nasa bahay lang at nagiinom. Gagala ka pa daw doon pagod ka na nga sa trabaho. Di ipahinga mo na nga lang daw. At dahil nga ganoon nga ang gawain niya sa Japan, kita nyo naman, ito na yung mga pinaghirapan niya na nakikita naman niya dito sa Pilipinas. Sa loob ng 5 taon, nakapagpatayo siya ng bahay at nakabili ng mga gamit niya. Kaya nga sabi sa inyo, disiplina lang talaga sa sarili. Dahil kung nag-abroad ka nga at wala kang disiplina sa sarili mga kumarites, walang mangyayari sa pinaghirapan nyo. Namiss niya talaga tong bahay niya dahil 1 buwan niya lang ata to natirhan tapos umalis din siya agad. Kaya ang sabi niya nung dumating siya, "Hi, ang bahay ko." O diba mga kumarites, home sweet home.